Praise the Lord. Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po ay muli na namang mag-aaral, magninilay, magbubulay po tayo ng mga salita ng Diyos na siyang patuloy po na magbibigay po sa atin ng kalakasan, katatagan, kasiglahan, kaligtasan, at katagumpayan po ng ating buhay. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Nawa po kayong lahat, mga magulang, mga kapatid, ay nasa mabuti pong kalagayan habang nanonood at nakakapanood po ng ating live stream sa tulong po at biyaya ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! So, nasa na po kayo, mga magulang, mga kapatid? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po ay muli na namang magsisipag-aral or mag-aaral ng mga salita po ng Diyos. At napakaganda po at napakabuti na naman ng ating pong pag-uusapan. Hallelujah! Ito po ay ginawa ng abang lingkod na ito sa tulong po at biyaya ng Diyos dahil po sa mag-amang ito na kaibigan ng isang kapatiran. Hallelujah! Na nag-undergo din po ng discipleship at nirequest niya po kung ano ang dapat na Bible verse o verses na isa-share niya sa mag-amang ito na nawalan po ng minamahal sa buhay. Kasi ayon po sa ating kapatiran, inaanak ko po ito sa kasal, sobrang lungkot daw po ng mag-amang ito nang mawalan po sila ng minamahal sa buhay. Siyempre, asawa at bilang isang ina. Kaya ito po ay nagawa natin, mga magulang, mga kapatid. So bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin, sumandali, at patuloy po nating damhin ang presensya, ang authority ng ating pong buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan, at sinasamba ka po namin sa Espiritu at sa katotohanan na ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, katatagan, ng kagalingan, kasiglahan at kaligtasan at katagumpayan ng aming buhay. Kaya't sa pangalan ni Jesus, narito po kami nagpapakumbaba. Ano man po amin nagawang pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala, patawarin po kami. Ikaw po may sabi, sino mang nananalig, hindi mabibigo, sino mang lumalapit, hindi mo itataboy. Kaya't sa pangalan ni Jesus, amin pong dalangin na kami po ay iyong samahan. Maranasan po namin, O Diyos, mula sa iyong mga salita, ang iyong pagkilos, ang iyong paggawa sa aming buhay, sapagkat kung kami po hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. At nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng tugon at sagot sa aming po mga dasal at panalangin. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name. We pray, and everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Baka po meron kayong, praise the Lord, nakikitang dugo sa aking lips, sa may ibaba ng lips ko. Habang nag-aahit po ako, dumulas po yung pangahit. Kaya nasugatan ko po ang aking labi. Purihin ng Panginoon. Ari na po ay tumigil na ito sa kanyang pagdurugo sa pangalan ni Jesus. Okay, praise the Lord. Minsan pa,
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kunin po ninyo ang inyo pong mga Bible, ang inyo pong mga gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos, notebook, notepads, at inyo pong isulat o ilista, ilagay ang mga pagninilay po patungkol sa ating pag-aaralan na pinamagatang Why art thou cast down, O my soul? Bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? Again, inspired po ito sa mag-ama. Marahil nanonood sila ngayon na nakakaranas po ng sobrang lungkot ayon sa aking inaanak sa kasal. Kaya nagawa po ng abang lingkod na ito ang pagninilay-nilay at pag-aaralan natin ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi, sa tulong po at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalms 42 verses 1 to 2. Lahat naman po ng tao nakakaranas ng panglulumo o lungkot o kalungkutan sa buhay na ito. Hallelujah. Sa iba't ibang aspeto o iba't ibang larangan, hindi po ba? Can you say amen? Kahit po sinong tao, kaya nga ito po ay para sa inyong lahat, para po ito sa ating lahat, mga magulang, mga kapatid, na nasa ganito pong kalalagayan sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Magpakatibay po kayo, magpakatatag po kayo, at nawa po sumainyo ang biyaya ng Diyos. Hallelujah. Upang ito po ay inyong mapagtagumpayan sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Psalms 42 verses 1 to 5. Awit 42 mula po sa talatang 1 hanggang 5. Tapos laktaw po tayo sa talatang 11. Okay? Again, ang title po natin, Why art thou cast down, O my soul? Bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? Ano ba ang sabi ng salmistang ito? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At ganito po ang ating mababasa. Sabay-sabay po tayo. Purihin po ang Panginoon. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos? Verse 3, ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi. Antindi, no? Biro nyo, lagi siyang umiiyak o lumuluha itong salmistang ito na sumulat ng mabuting balita na ating binabasa ngayon. Hallelujah. Habang kanilang sinasabing, lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naaalala at nang lulumo ang aking kaluluwa sa loob ko. At kung paano ako'y nagpatuloy sa karamihan at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Diyos na may tinig ng kagalakan at pagpupuri na isang karamihan na nagdidiwang ng kapintasan. Or rather, ng kapistahan. Hallelujah. Ng kapistahan. Verse 5, bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Verse 11, last verse.
bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya na siyang kagalingan ng aking mukha at aking Diyos. Mga magulang, mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating mahal na Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Dito po sa ating binasa ay may mga salita o kataga po na paulit-ulit po nating mababasa. Ano po yung mga salitang yun? Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag? Never give up. You may give in, you may give out, but never give up. Do not back down. Move on. Life must go on. Kaya nga sa mabuting balita na ating binasa, sinasabi po doon ng sumulat ng salmista na bakit siya nanglulumo o kaluluwa ko? O bakit ka nanglulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Meaning, super na kalungkutan. Ayan, gaya ng mag-ama na ito na nanonood sa akin siguro ngayon, na nanlulumo, nangihina, nalulungkot ang pagkatao niya. Alam nyo, marami sa mga tao ngayon, nagpatalo na. Kaya huwag kang magpapatalo. Some are doomed. Some are damned. Some are depressed and distressed. Some are delinquent. Some are discouraged. Some are dismissed and discomfort. Some are dysfunctional, etc., etc. Maraming mga tao pag natatalo sa buhay, nagpapakamatay, naghaharakiri, tumatalon sa building, nagbibikti, umaakyat sa poste ng Meralco, nagpapalunod sa dagat, nagpapasagasa sa tren. At yung iba, sad to say, napaka-cheap naman ito, hallelujah, umiinom ng Sunrocks. Kaya sa mga nanonood sa akin ngayon at nakikinig sa live stream na ito o sumusubaybay sa live stream na ito, huwag mong gawin ang mga bagay na iyan. Can you say amen? Lumaban ka sa buhay na ito. Okay? Bigyan ko kayo ng encouragement sa Bible. 2 Chronicles chapter 15 verse 7. Nawa ito ay magpatibay, magpatatag sa inyong mga kalooban. 2 Chronicles chapter 15 verse 7. Ano po sabi rito? Hallelujah. Ngunit mangagpakalakas kayo at huwag manglata ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihin. Basahin natin sa wikang Ingles. Be ye strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Hallelujah. So before you give in, check up. Meaning, go to God first and foremost. Bago ka bumigay, ayan, magpa-check up tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos una sa lahat. Meron po kayong mababasa dyan na aking ipinost tungkol sa mag-ama
na napakalakas ang ulan. Sa sobrang lakas ng ulan, magbibigay sana sila ng flyers patungkol sa pag-aanyaya sa gawain ng Panginoon. Habang niyayaya nung bata yung kanyang ama na sila'y umalis na at lumabas na para magbigay ng flyers, bigla pong tinamad yung tatay at nawalan po ng gana dahil po sa sobrang lakas ng ulan. Kaya nagpaalam po yung bata na siya na lang ang magbibigay. Pinayagan po siya ng kanyang ama. So siya po ay naglakad-lakad sa lugar nila sa Madalit Sabi. To cut the story short, dahil iisa na lang po yung flyers na natitira, ay nahinto po siya doon sa isang bahay na kanyang kinakalembang o kinakatok. Kung sino man po ang nakatira doon. Habang kumakatok po siya, meron pong isang tao doon na pumunta po sa rooftop na nakaset na po yung upuan at nakaset na po yung lubid para siya po ay magbikti o magpakamatay. Pero ito pong batang ito, to cut the story short na naman, aalis na po sana siya pero bigla po siyang bumalik at talagang nga namang kinatok niya ng kinatok ng napakalakas ang pintuan ng bahay na ito. Yung magpapakamatay na po na tao na ito ay talaga po nakaset na, pero pinakikinggan niya po kung talaga meron pa rin kakatok sa pintuan niya. Makulit po yung bata, katok ng katok, talaga pong timbre ng timbre. Na kung sino man po nakatira doon, yung tao po na yon na hallelujah, magpapakamatay na sana, bigla pong bumaba. At yung batang yaon na naroon sa harap na kanyang pintuan na talaga pong ayon sa kwento, tila isang napakabuti, napakagandang bata na animoy isang anghel na siya po ay kinausap. Sa Madalit Sabi, ibinigay po yung flyers, at doon po sa flyers ay nandun po ang mga salita ng Diyos at pag-aanyaya na dumalo sa gawain. Again, to cut the story short, umaten po yung magpapakamatay na tao at siya po ay nagpatotoo na ganun nga po ang nangyari dahil po sa batang ito na hindi po nawalan ng gana, hindi po tumigil, hindi po siya nagpatinag sa pagkatok sa bahay. Siya po ay ginamit ng Diyos para makapagligtas ng isang kaluluwa na magbalik loob sa Diyos. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, goosebumps. Inikilabutan ako, tumatayo po yung balahibo ko sa mga oras na ito. So mga magulang, mga kapatid, kaya sabi ko nga po sa inyo, before you give up, check up. Again, go to God first and foremost. Hallelujah! So tatlong bagay po ang gusto kong i-share sa inyo kung nanonood yung mag-ama na kaibigan ng aking inaanak sa New Life. Para sa iyo to, para sa inyo to, at para sa inyong lahat ito, para sa ating lahat ito, mga magulang, mga kapatid. I personally ay kinakausap din po ng Diyos sa mensaheng ito. Bagamat nangangaral po tayo, nagtuturo po tayo, pero ang Diyos din po ay nangungusap sa mabuting balitang ito na ating pagsasalu-saluan, hindi lamang po sa inyo, kundi maging sa abang lingkod na ito sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. So narito po ang mga katotohanan na dapat po nating pagnilay-nilayan. Truths to ponder. Truths to ponder. Mga magulang, mga kapatid, kung ikaw ay nanlulumo, nababaggabag ang iyong kaluluwa, ang iyong pagkatao sa sobrang lungkot o anumang pinagdadaanan mo ngayon, makinig ka at pakinggan mo ang mensaheng ito. Nawa, mangusap sa iyo ang Diyos mula sa kanyang mga salita sa pangalan ni Jesus at magdulot po ito sa inyo ng kalakasan, ng katatagan, kagalingan, kasiglahan,
kaligtasan at katagumpayan ng inyong pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Number 1, the issue of trusting. The issue of trusting. Kaya nga ang tanong ay ito, on whom should we put our trust? On whom should we put our trust? Kanino tayo magtitiwala? Di ba sa buhay na ito, sa panahon ngayon, ang isang bagay na iniingatan ng maraming tao, yung issue of trusting. Tama po ba? Yung issue patungkol sa pagtitiwala. But listen to this. Gusto ko pong sabihin sa inyo kung kanino tayo magtitiwala. Letter A, in the living God. In the living God. Kayong mag-ama, o ikaw man ay mag-ina, o ano man, o sino man kayo ngayon na nanonood sa akin, isang pamilya man kayo, o nag-iisa ka lang dyan, sa iyong kwarto, sa iyong bahay, sa iyong tahanan, o saan ka man naroroon. Mga magulang, mga kapatid, sinasabi po sa atin ngayon, na tayo ay magtiwala kanino? Letter A, in the living God. Sa buhay na Diyos. Can you say, Amen? Bakit? Ano sabi ng Psalms 42, verse 2? Balikan natin yung ating ginamit na mabuting balita. Awit 42, talatang 2. Ang sabi po ay ganito, my soul thirsteth for God, for the living God. For the living God. When shall I come and appear before God? Hallelujah! Nakalimutan ko yung aking pag-welcome sa inyong lahat ng mga taga Jesus is Wonderful o mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kabagang, kasangga, ka-espiritu, mga kaibigan, kakumpare, kakumare, ka-batchmates, kaklase, at kayong lahat na mga kasambahay sa pananampalataya. Kung ikaw ay nasa ganitong kalalagayan, hirap ka magtiwala, hallelujah, ibigay mong tiwala mo ngayon sa Diyos, sa buhay na Diyos, sa buhay na Diyos. Can you say amen? Gaya ng ating binasa, in the living God. O sabi rito, for the living God. When shall I come and appear before God? Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Sabi dito sa awit 42 verse 2, ang buhay na Diyos, kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Kaya magtiwala ka sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Mga magulang, mga kapatid, buhay na buhay ang Diyos na kumikilos ngayon sa ating kalagitnaan. Ano man ang kalalagayan mo, Brother Mervin, i-claim mo, inaayos na ng buhay na Diyos ang iyong katawan, ang iyong sikmura, at nawa, pagbalik mo sa doktor, alisin na yung gamot na iniinom mo patungkol sa pagbaba. Hallelujah! Ng tinatawag, ano ba yung message ng iyong mahal na ina sa akin? Pagbaba ng iyong, purihin ng Panginoon. Kailangan ko patuloy buksan itong message ng mama mo. O ikaw na lang mag-message sa akin. Ano ba yung dapat na bumaba sa katawan mo? Brother Mervin. O, purihin ng Panginoon. O, nandyan ang buhay na Diyos para tumulong sa iyo. Oh. Hallelujah. Can you say amen? Sa inyo pong lahat. Purihin ng Panginoon. Kaya okay ka na, Brother Mervin. Pagbalik mo sa doktor, ayan, pagbaba ng blood sugar. Okay na yung blood sugar mo. I-claim mo na. Ayos na yan. Hallelujah. Bababa na yan at ihinto na nawa ng doktor sa tulong ng Diyos na buhay
At sa mga sandaling ito, okay na rin ang sikmura mo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kayo pong lahat, sa pangalan ni Jesus, ano man ang issue sa inyong katawan, sa inyong buhay, kapag ibinigay mo ang iyong tiwala sa Diyos na buhay, ay tinitiyak ko po sa inyo, ayon sa pananalig ninyo at pananalig nating lahat sa kanyang salita, dadaluyan kayong lahat, tayong lahat, na mga bagay na mabuti para sa ating mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Can you say Amen? Oh, okay ka na rin, Ate Doris. Hallelujah. Pati ikaw, Ate Evelyn, pinagaling ka na ni Lord. O yung pagpunta nyo bukas, ng iyong mister, i-claim na natin ang Diyos ng buhay. Dadaluyan ng mister mo, Ate Evelyn, para yung pagpapacheck up mo sa kanya, okay na yan. Ayos ng lahat yan. Subok na natin ang Diyos ng buhay, subok na matibay, subok na matatag ang Diyos na buhay para sa inyong lahat, para sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. O, buksan natin ang ating mga Bible, mga magulang, mga kapatid, para magkaroon pa rin tayo ng supporting verse dito sa unang pagninila. Joshua chapter 3 verse 10. Oh, Joshua chapter 3 verse 10. Dito natin mababasa ang patungkol sa sinasabi ko sa inyong Diyos na buhay o buhay na Diyos. Hallelujah. Joshua, purihin ang Panginoon. Aba? bigla ako naduduling ako Purihin ang Panginoon. I rebuke it in Jesus' name. O ayan. Praise God. Purihin ang Panginoon. Joshua chapter 3 verse 10. Ang sabi po ay ganito, at sinabi ni Josue, sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos, ay nasa gitna ninyo. Ayan, nasa gitna ninyo, sabi ni Josue, makikilala ninyo ang buhay na Diyos at walang pagsalang kanyang itataboy sa harap ninyo ang mga Kanineo at ang mga Hiteo at ang Hiveo at ang Pereseo at ang Gergeseo, hallelujah, at ang mga Amoreo at ang Jebuseo. O, ito yung mga seyo-seyo na ito. Ito yung mga lugar o mga bansa o mga syudad, hallelujah, na kumakalaban sa bayang Israel sa panahon po ni Josue. Hallelujah. Oh, ang linaw-linaw po. Ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Nasa gitna nating lahat. In the midst of turmoil, in the midst of sickness and diseases, in the midst of trials and tribulations, in the midst of all these negative things that happens, hallelujah, sa inyong lahat, sa ating lahat, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan ngayon, na siyang kumikilos at gumagawa. Sino siya? Ang Diyos na buhay, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Can you say Amen? O purihin natin ang ating buhay na Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Letter B. Letter B. In the unchanging God. Kanino natin ibibigay ang ating tiwala o pagtitiwala? Hindi lamang sa buhay na Diyos, kung hindi sa Diyos na hindi nagbabago. In the unchanging God. Totoo po ito, mga magulang, mga kapatid. Iinom lang po ako ulit ng tubig, Ang Diyos po natin hindi nagbabago.
Hindi siya pabago-bago. Hallelujah! Can you say amen? Kung ano sinabi niya, kung ano ang pangako niya, o yung promise niya, kasi siya yung premise natin Premise meaning, siya yung ating saligan, ang Diyos na buhay, ang Diyos na hindi nagbabago, yun ang ating premise. Tapos siya rin po yung promiser. Promiser, may mga pangako siya sa ating lahat. Siya po yung nangako. Kaya panghawakan po natin ito. Mga magulang, mga kapatid, mula sa banal na salita ng Diyos o mula sa banal na kasulatan. Can you say amen? O ating pong basahin, Malakay 3:6. Malakyas 3:6. Dito natin mababasa ang patungkol sa the unchanging, or rather, in the unchanging God. In the unchanging God. Purihin ng Panginoon. Malakay 3:6. Sa Tagalog, Malakyas 3:6. Ang sabi po ay ganito. Listen to this. For I am the Lord, I change not. For I am the Lord. Bold letter po yung L-O-R-D. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Sabi sa English, therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. Totoo talaga yun. Hindi po nangauubos, hindi po naubos yung mga anak ni Jacob, yung mga Israelita during that time, sapagkat ito po ay pangako ng Diyos. Hallelujah! Ito ay premise ng Diyos na hindi nagbabago sa kanila at maging sa ating lahat sa mga oras na ito. Can you say amen? Kaya mga magulang, ano man ang kalalagayan mo, ano man ang pinagdadaanan mo, magtiwala ka lamang sa Diyos na hindi pabago-bago o sa Diyos na hindi nagbabago. Tayo lang po ang pabago-bago Tayo lang po ang nagbabago Hindi ba? Pero ang Diyos, kung ano sinabi niya, hallelujah, siya nawang maganap, mangyari, matupad. May it happen. May it come to pass sa inyong lahat. Kung ano po yung makakabuti para sa inyong lahat. Mula po sa salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon Diyos. Amen! Yan na lang ang magagawa nating lahat, mga magulang, mga kapatid. Kung yung mga tao sa paligid natin, nagbabago sila. Kung yung mga taong ating nakakasama, nakakasalimuha, pabago-bago sila, mag-stick tayo sa ating buhay na Diyos at sa Diyos na hindi nagbabago sa pangalan ni Jesus. Kapit tayo sa Kanya. Kapit tuko tayo sa Kanya. Can you say amen? Basa pa tayo ng isa pang talata sa Bagong Tipan, James chapter 1, verse 17, Santiago 1:17. Santiago 1:17 or James chapter 1 verse 17. Ganito po ang ating mababasa. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago. Narinig nyo Ang Diyos natin, ang Diyos ng buhay, ang Diyos na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Napakagandang mga salitang ito. Ni anino man ang pag-iiba
Purihin ang Panginoon. May mga nakasalumuha tayo marahil, nakasama tayo marahil, bigla na lang nag-iiba Di ba? Parang hindi natin sila kilala, nag-iiba-iba sila. Purihin ang Panginoon. Ganyan po talaga ang tao Pero ang Diyos po, mga magulang, mga kapatid, napakalinaw po. Kaya anuman ang sitwasyon mo sa mga oras na ito, nawa ang Diyos na ating pinagtitiwalaan na buhay at hindi nagbabago, hindi nag-iiba-iba, ang siyang magpala, ang siyang magligtas, ang siyang magpagaling at magbigay lunas sa inyong mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Letter C. In the caring and loving God. In the caring and loving God. Kanino natin ibibigay ang ating tiwala? Sa Diyos na nagmamalasakit at mapagmahal na Diyos. Amen. Kung hindi ba naman nagmalasakit ang Diyos, kung hindi ba naman mapagmahal ang Diyos, hallelujah, magagawa ba natin itong topic na ito? Sabi ko nga sa inyo, inspired ito sa isang mag-ama, ayon sa patotoo na aking inaanak na nakakaranas ng super lungkot. Pero kayong mag-ama o mag-ina o kayo'y pamilya dyan o magkakaibigan o magkakapatid o magkakamag-anak o ikaw may nag-iisa lang dyan sa iyong panonood, mga magulang, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, merong tayong Diyos nakakalinga sa atin, nagmamalasakit sa atin at umiibig at nagmamahal ng higit sa lahat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Amen! Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord! Ano sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7? Cast all your cares unto Him because He cares for you. Ipagkatiwala ninyo ang inyong kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. Unang Pedro, Kabanata 5, talatang 7. Basa pa tayo ng talata. Nahum, chapter 1, verse 7, para ma-establish natin ang salitang in the caring and loving God. Nahum 1:7. Ganito ang ating mababasa. Mga magulang ko at mga kapatid, ang sabi po ay ganito, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Ang Panginooy mabuti. Kung ang Panginoon natin ay mabuti, nangangahulugan, nakapaloob sa Kanya ang mga salitang siya ay mapagkalinga, siya ay maibigin o umiibig, o nagmamahal sa ating lahat. Hallelujah! Nakakaunawa, naiintindihan niya kalalagayan ninyong lahat, nating lahat. Kaya nga, pinagmamalasakitan niya tayong lahat. Sa pangalan ni Jesus, can you say Amen? Ituloy natin. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Ang Panginooy mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan. Sa arawan ng kabagabagan. Tongue twister yun At nakikilala niya yaong nangaglalaga ng kanilang tiwala sa Kanya. Kaya nga nagtatanong ako kanina sa inyo kanino natin ilalagak? Kanino natin ibibigay ang ating tiwala? Di sa Diyos na buhay, sa Diyos na hindi nagbabago o hindi nag-iiba-iba, at sa Diyos na nagmamalasakit at nagmamahal sa ating lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah!
Kaya daluyan nawa kayo ng kagalakan sa mga nalulungkot. Sumaiyong kagalakan sa mga natatakot, sumaiyong kalakasan, katatagan. Kung ikaw ay walang-wala, punuin ka ng Panginoon. Kung ikaw ay nakakaranas ng dilim sa buhay mo, sumaiyo ang liwanag o kaliwanagan. Hallelujah! Yung imposible, maging posible. Yung di tiyak, maging tiyak para sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Minsan pa, purihin natin at palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! In Jesus' mighty and powerful name. Praise the Lord. Ang galing ni Lord, no? Brother Mervin, tama? At sa inyong lahat, na nanonood at nakikinig. Pangalawa, kung ikaw ay nakakaranas ng panglulumo o kabagabagan sa buhay mo, fret not in faith. Fret not in faith. F-R-E-T. Fret not in faith. Ito yung mga panahon na dapat ang motivation natin sa ating mga sarili ay huwag tayong mag-alala sa ating buhay pananampalatayang ito. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus o sa ating buhay na ito, sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Hindi lamang yun. Huwag tayong maligalig, huwag mabahala, huwag mangamba, huwag kang mabugnot, huwag kang mayamot, huwag kang matakot. To fret not in faith means consistency, constancy, perseverance, endurance, be steadfast, and immovable. Lahat ng ito is a must for all of us. Kailangan taglayin nating lahat yan, mga magulang, mga kapatid. It must be fitted for all of us. Ulitin ko. It must be fitted for all of us. Ito mga binabanggit ko sa inyo na nagbibigay ngayon ng encouragement, ng enlightenment, hallelujah, o maging ng enrichment sa inyong mga katawan at buhay, o maging kayong lahat ay magkaroon kayo ng enablement, hallelujah, na magawa ninyo, makayanan ninyo ang mga bagay na inyong pinagdadaanan sa buhay sa tulong at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. O, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kailangan din natin, tayong lahat ay abounding in the works of the Lord. Yan ang kailangan pa rin natin, abounding in the works of the Lord. Alam nyo kung bakit? Because nothing is wasted, nothing in vain in doing the works of the Lord. Walang masasayang. Hindi masasayang ang lahat ng gagawin mo o ginagawa mong mabuti. Yang paglilingkod mo sa Diyos, hallelujah, nakikitang lahat yan ni Lord. Hindi yan masasayang. Kaya imbis na magmumuni-muni ka sa kalungkutan, magmuni-muni ka sa anumang nangyayari sa iyo, hallelujah, ang gawin mo, pagmuni-munihan mo, yung gawin, hallelujah, pag nilay-nilayan mo ay ang gawin, ang mga bagay, na pinagagawa sa iyo, sa ating lahat ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? So lahat ng ito, nawa ay siyang maranasan at mangyari sa inyong lahat, sa ating lahat, sa tulong at biyaya ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya huwag kang mag-alala sa iyong buhay, pananampalataya sa Diyos. Can you say amen? Again, fret not.
in faith. Fret not in faith. Kasi yung alalahanin, hindi yan makakatulong. Yung kabalisahan, yung pangamba, hindi yan makakapagdagdag ng ating buhay. Mababawasan lang tayo. Tayo lalo. Hallelujah. Pagka lagi tayong nag-aalala, lagi tayong nangangamba, lagi tayong nababalisa sa buhay na ito. No. Hindi lang yun. Papangit ka pa, tatanda ka pang lalo. O, gusto mo ba yan? Ayaw mo yan, di ba? Ano gagawin mo? Hallelujah. Ibigay mo lahat sa Diyos. Ipagkatiwala natin lahat sa Diyos. Panaligan natin ang Diyos at ang kanyang mga salita. Tsak yun! May mabuting mangyayari sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating buhay ng Diyos. O basa tayo ng talata, Philippians chapter 4, 6 to 7. O, encouragement ito sa inyo not to fret in faith. Or fret not in faith. O, purihin ang Panginoon. Fret not in faith. Hallelujah. Ano sabi rito? Pilipos 4, 6 hanggang 7. O, sa bagong tipan po ito. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Hallelujah. At ang sabi po ay ganito, be careful for nothing. Ayan o. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Huwag kayong mga balisa. Ayan o. Huwag kayong mga balisa. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yun ang gagawin natin. Ito ang gagawin natin. Ginawa nga ni Paul sa panahon na siya ay nakabilanggo, nakakulong. Nasa bingit ang kanyang buhay sa kamatayan. Pero tignan nyo ang kanyang sulat. Hindi man lang siya nag-aalala. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Inuulit ko, nakabilanggo. Hindi man lang siya nag-aalala. Hindi man lang siya nababalisa. Di ba? Kaya huwag kang mag-alala, Bombay, Huwag kang mag-alala, Brother Robert. Huwag kang mag-alala, Nanay Emmy. Huwag kang mag-alala, Sister Andrea. Huwag kang mag-alala, mga taga Jesus Wonderful, mga taga New Life Community. Huwag kang mag-alala, kapatid, mga magulang na nanonood sa akin ngayon. Nandyan si Lord, na ikay kanyang sasamahan sa mga sandaling ito at lulutasin niya at nilutas niya na ang inyong mga suliranin. Hallelujah! Sa buhay na ito, sa lubos at ganap mong pagtitiwala sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Can you say Amen? Pangatlo, na gusto kong i-share sa inyo, ito po yung panghuli. Meksi lang po yung ginawa ko Panghuli, yung mag-ama na nanonood sa akin, na kaibigan ng aking inaanak sa kasal, nawa, nalilift up ngayon ang iyong faith, ang iyong confidence, ang iyong trust sa ating buhay na Diyos, sa Diyos na hindi nag-iiba, hindi nagbabago, sa Diyos na nagmamalasakit, hallelujah, sa Diyos na nagmamahal sa iyo, sa akin, at sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang ating
mahal na Diyos. Hallelujah! O, pangatlo, kanino tayo magtitiwala? Upang tayo ay hindi dapat manlumo, hindi dapat mabagabag. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ano ang ating dapat gawin? Ito yung pangatlo at pinakahuli. Because our help cometh from the Lord. Our help cometh from the Lord. Ang ating tulong, ang tulong mo kapatid, ang tulong nyo mga magulang, una sa lahat sa Diyos manggagaling. Tama po? Daluyan nawa kayong lahat ng kanyang tulong or aid sa mga oras na ito. Or the help of God, hallelujah, dwells ngayon pa lamang sa inyong buhay, sa inyong mga katawan, hallelujah, sa ating kalagitnaan sa mga sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus, can you say amen? O purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi yung tulong natin, una sa lahat, bakit sa Kanya manggagaling? Siya yung source. Siya yung source ng lahat. Source of healing. Siya yung source ng mga provision natin. Hallelujah. Yung mga manifestation, gifting, signs and wonders, miracles. Lahat yan. Pati yung ating kaligtasan o salvation natin, yung victory natin o success sa buhay natin. Sa Kanya lahat yan dapat manggaling una sa lahat. Diba? Pati yung promotion mo. Yung promotion, yung paglawig, pag-unlad ng iyong trabaho, ng iyong negosyo, ng iyong katawan, ng iyong buhay, o kung ano man yan. Lahat yan dapat sa Diyos manggaling. Tama po? Hallelujah. Kaya humingi tayo ng tulong sa Kanya. Hingin mo yung tulong niya. Huwag kang mahihiya, kapatid. Huwag kang mahiya. At huwag kang iyak ng iyak dyan sa kwarto mo o sa bahay mo. Manalangin ka sa Diyos, lumapit ka sa Diyos, sabihin mo sa Diyos. I-pour out mo lahat. Kung ano yung nangyayari sa buhay mo, sabihin mo lahat sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Siya lang ang makakatulong sa atin, una sa lahat, higit sa lahat. Tama po ba mga magulang, mga kapatid? Can you say amen? Nangyari po sa akin yan Purihin ng Panginoon, sa banig ng karamdaman, habang ako ay nasa kwarto ko, yung dating kwarto ko, ay yung kwarto ng kapatid kong pangalawa. Yan dati yung kwarto ko, wala pa ito dating kwarto na ito. Itong kwarto ko ngayon, mula sa ibaba, mula sa ground floor, hanggang dito sa rooftop, na pinagdadausan ko ng tawag dito, ng ating live stream. Kulungan ng baboy dati ito kasi yung lola ko nung buhay pa, nag-aalaga siya ng baboy. Hallelujah. Mga 1970s yan, 1980s. Siyempre, dahil dumarami ang tao na amoy, kaya pinagbawal, nahinto. Kulungan ito dati ng baboy. Hallelujah. Palakpakan nga natin ating mahal na Panginoon. Tapos yung kwarto ng kapatid kong pangalawa, yan dati yung kwarto ko. May sakit ako, nasa banig ako ng karamdaman. Mahinang-mahina na ako nung time na yun. Mahinang-mahina na ako. Hallelujah. Pero salamat sa Diyos, nakarinig ako ng salita ng Diyos. Yung kapitbahay namin, pinagpe-pray ako. Niyaya yung nanay ko, niyaya yung bunsong kapatid ko. Pumunta raw sa gawain ng Panginoon, dalhin daw ako doon. Sabi sa wikang Ilocano, umimbag, tibiyag na. Gaganda daw ang buhay ko, magiging maayos daw ang buhay ko. Yung aking katawan. Totoo naman po, naging maayos naman ang aking buhay. Personally, hallelujah, physically, emotionally, mentally, spiritually, financially. Hindi naman tayo mayaman na mayaman, hindi naman po ako pinababayaan ni Lord. Hindi naman nagpapabaya si Lord sa akin at sa family ko. Ganon din naman po sa inyong lahat, for sure. Ginagawa din lahat ni Lord ang kanyang
magagawa, hallelujah, para maayos o maging maayos, hallelujah, ang inyong mga katawan at buhay o kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon. Hallelujah, sapagkat inuulit ko, ang tulong natin una sa lahat sa Kanya manggagaling. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. And the rest is history. And the rest is history. Oh, hanggang ngayon, buhay na buhay pa si brother. Buhay na buhay pa si pastor. Hallelujah. Sa tulong at biyaya ng Diyos, buhay na buhay at malakas pa ho ako. Sa edad kong ito, malakas na malakas pa ako. Hallelujah. Kayang-kaya pa na makipagsabayan. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Oh, can you say amen? Nawa po. Ganon din sa inyong lahat, ha? Mga magulang, mga kapatid. Makikipagsabayan pa rin tayo sa anumang pagsubok, anumang laban, anumang hamon na nangyayari sa ating buhay dahil nariyan ang tulong, nariyan ang gabay, nariyan ang patnubay, nariyan ang pag-iingat at proteksyon ng ating Diyos na buhay na siyang pinagtitiwalaan natin una sa lahat, higit sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Oh, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano sabi sa ating binasang mabuting balita sa awit 42 verse 5? Oh, awit 42 verse 5. Awit 42 verse 11. Oh, basahin natin yun. Doon natin kinuha yan eh. Yan tulong na sinasabi ko sa inyo sa Diyos manggagaling eh. Oh, basahin natin yung ating ginamit na mabuting balita. Psalms 42 verse 5. Tapos laktaw tayo sa verse 11. O ano sabi rito? O Diyos ko, ang aking kaluluwa ay nanglulumo sa loob ko. Kaya't aking inaalala ka mula sa lupain. O purihin ng Panginoon. Verse 6 yung nabasa ko. Bakit ka nanglulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos. Ay ano, linaw-linaw. Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. E ano ba yung aasahan natin sa Diyos? Ang aasahan natin sa Diyos, yung tulong niya. Yung tulong na manggagaling sa Kanya, yung aid na manggagaling sa Kanya. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Verse 11. Bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya na siyang kagalingan ng aking mukha. Ayan, kung yung mukha mo ngayon ay lumong-lumo. Hallelujah, bagabag na bagabag. Talaga namang worry ka na. O purihin ng Panginoon. Tanggapin mo ngayon yung tulong ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Receive it right now. In Jesus' mighty and powerful name. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Wala ka namang ibang aasahan eh. Purihin ng Panginoon. Kung ang lingkod na ito, ang preacher na ito, ay nagpapatotoo sa inyo, sa ginawa ng Diyos sa akin. Ganon din po kayo, mga magulang, mga kapatid. May mga kanya-kanyang patotoorin kayong lahat kung paano nyo tinanggap ang tulong ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? O, basa pa tayo ng 2 talata sa Bible. As I close, Psalms 121, verses 1 to 2. O, sabi mo sa katawan mo, sabi mo sa kaluluwa mo, kaluluwa ko, okay ka na ha? Sabi mo, kaluluwa ko, okay ka na. Sa pangalan ni Jesus, magaling ka na. Sa pangalan ni Jesus, malakas ka na, matibay ka na, matatag ka na, matagumpay ka na. Sa tulong at biyaya ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen! O purihin natin. Hallelujah. Iko-confess lang natin yan. Ipo-profess lang natin yan. Sabihin natin sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Gusto nga ni Lord na tayong lahat ay
lubos at ganap ang ating tiwala sa Kanya eh. O ano sabi ni King David? Psalms 121. Psalms 121 verses 1 to 2. O ano sabi rito, mga magulang, mga kapatid? Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan baga manggagaling ang aking saklolo? I will lift up mine eyes unto the hills. From whence cometh my help? Verse 2. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. At angkinin mo na, mga magulang, mga kapatid, yung saklolo ng Diyos ay nasa iyo na, sumasa iyo na. In Jesus' mighty and powerful name, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Ano pa ba ang aasahan mo sa Kanya? Pagkatapos natin ideklara ang mga bagay na ito, kung di itong mga ating pinag-aralan ay mag-manifest. Mag-manifest, hallelujah, sa inyong lahat, sa ating lahat, hallelujah, maging sa ating pamilya, sa pangalan ni Jesus. Minsan pa papuri sa Diyos. Praise the Lord! Kaya mga magulang, mga kapatid, gusto ko po itong sabihin sa inyo. Kung ikaw, ako, at tayong lahat, umaasa na sa Kanya manggagaling ang tulong, ugaliin natin ito. Ugaliin natin ito. Araw-araw tayo na umasa sa Kanya, yung tulong niya. Kaya magtiwala tayo sa Diyos na siyang handang magpala, magbigay ng lahat ng klase ng tulong sa ating buhay sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Basahin niyo yung Psalms 145, 13 to 21. Napakagandang encouragement, enlightenment, enrichment ito sa inyong mga katawan at buhay. Inulit ko, kayo na mismo bumasa para yung tulong at yung biyaya ng Diyos ay patuloy na sumain yung lahat, sumaating lahat. Awit 145, 13 to 21. At kapag yan ay binasa mo, pinanaligan mo, pinagtiwalaan mo, harinawang maranasan mo yung sinasabi kong tulong ni Lord sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Amen! Sa ating konklusyon, sa inyo pong lahat, mga magulang, mga kapatid, na nakakaranas po ng panlulumo, nakakaranas ng pagkabagabag, o ikaw ba'y nang lulumo o nababagabag sa katawan at buhay mo, o sa inyong mga pagkatao, o maging sa inyong mga kaluluwa, nais ko po itong sabihin sa inyo, huwag na po kayong mag-alala, huwag na po kayong mangamba, huwag na po kayong mabalisa, sapagkat kung ikaw ay nanalig, naniwala at nagtiwala sa mabuting balita na ipinahayag sa inyo ng abang lingkod na ito, harinawa yung kanyang tulong, yung kanyang biyaya ay sumain yung lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po na pagpala kayo ng mga salitang inyong narinig sa pangalan ni Jesus. Amen ba, Brother
Ray Santos. O yan. Pati ikaw, Brother Ray Santos, ay isasama ko sa panalangin. Ngayon ko lang nabasa yung pangalan mo. Pati family mo, kayong lahat. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Diyos na hindi nagbabago. Diyos na mapagkalinga. Diyos na nagmamalasakit. Diyos na umiibig at nagmamahal sa ating lahat. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tayo po'y manalangin. Mga magulang at mga kapatid, i-off ko lang po ang aking tablet para maggamit pa po sa susunod na linggo. Hallelujah. At iinom lang po ako ng tubig. Pati ng Panginoon. Praise the Lord. Kukunin ko lang po yung mga pangalan o listahan ng mga personal po na humingi ng dasal at panalangin sa programang ito, sa abang lingkod na ito, sa pangalan ni Jesus. At syempre kayong lahat, ang mga nanonood, hallelujah, mga nagla-like, nagsishare ng live stream na ito, in general po itong aking panalangin, kasama po kayong lahat, ha? Okay? Ganon din po ang inyong family sa panalangin ito. Praise God. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat po, O Diyos, sa mga tao ngayon na nakakaranas ng panlulumo, ng kabagabagan. Sino man po sila, ano man ang kanilang sitwasyon, ano man ang kanilang kalalagayan, ano man ang kaganapan sa kanilang buhay, I pray that your divine intervention, divine healing, divine provision, divine manifestation, hallelujah, divine favor will come upon them all. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, patuloy mo rin pong iunat, O Diyos, ang iyong mga kamay sa kanilang mga katawan at buhay at maranasan po nila ang again, healing, signs and wonders. Signs and wonders to be worked in the mighty servant name of Jesus. At salamat po, O Diyos, na kanina pa lang, ikaw ay gumagawa na, ikaw ay kumikilos na, nagpapamalas ka na ng lahat ng mabubuting bagay sa mga katawan at buhay ng lahat ng nanonood. Diyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga bansa na naabot ng programang ito, sa lahat po ng mga churches, community, ministry, sa lahat po ng mga kapwa ko lingkod na lagi pong sumusubaybay sa programang ito, salamat po. Dahil silang lahat ay tumanggap na ng makaisandaang biyaya, pagpapala, kaligtasan, hallelujah, ng kanilang mga espiritu, ng kanilang mga kaluluwa, ng kanilang mga buhay sa iba't ibang larangan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At marami rin pong salamat na lahat po ng nanonood, nag-like, nag-share, nag-comment ng live stream na ito ay tunay nga po. Sila man ay iyon ang tinugon sa kanilang mga dasal at panalangin. Again, in all areas and aspects of their lives, in Jesus' mighty and powerful name. Akin din pong ipinapanalangin ang buhay ni Nanay Emmy, ang buhay ng kanyang mga anak, mga apo, ang pagpunta po ni Nanay Emmy sa Estados Unidos, ang kanyang pagbabalik sa US, hallelujah, salamat po, dearest Jesus, na ikaw man ay gumagawa na, nagkakaloob, nagpapala na sa buhay ni Nanay Emmy, maging sa kanyang mga anak at mga apo. Diyan po sa US, sa Canada, diyan po sa Bulacan, ngayon po nasa Pangasinan sila. Maraming pong salamat, dearest Jesus, na tinugon mo na po ang dasal at panalangin ni Nanay Emmy. 10 ng kanyang mga mahal sa buhay.
sa pangalan ni Jesus. Ganon din po si Ate G, ang kanyang mister at ang kanyang family. Si Ate P, ang kanyang mister at ang kanyang family. Si Ate Mila, ang kanyang mister at ang kanyang family. Si Ate Adele, ang kanyang mister at ang kanyang family. Si Sister Tess, ganun din po yung brother niya, yung ate niya, at yung kanyang anak. Salamat po, O Lord. Hallelujah. Silang lahat ay tinugod mo na, pinagpala at biniyayaan mo. Maging ang buhay ni Major Lim and family, itong hipag ni Sister G. Hallelujah. And family, itong kapatid ni Sister G na taga Bulacan. Maging si Daddy Louie, yung kanyang may bahay at yung kanyang pamilya. Si Brother Bernie, si Sister Jessa at ang buong family po nila. Ito pong si Tita R, yung mister niya at ang buong family po nila. Si Sister Lisa and family. Sister Teresa and family. Sister Maria Baricuatro and family. Sister Vivian Bisco and family. Mami Glo Manalastas and family. Maging yung kanyang ateng, yung kanyang dikong. At itong kanyang anak na si Brother Mervin. Salamat po, Lord. Okay na ang kanyang blood sugar. Aalisin na yung gamot na iniinom niya para sa blood sugar niya. At magiging maayos naman po ang kanyang sikmura at inayos mo na. Hallelujah. Iyon na pong inayos ito, ang kanyang katawan, ang kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus, maging si Ate Evelyn at ang kanyang mister na si Kuya Edwin. Bukas po, Lord, pupunta sila sa hospital, ipapacheck up muli. Salamat po, Lord. Okay na ang katawan at buhay ni Kuya Edwin. Maging si Ate Evelyn at ng kanyang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, maging itong si Sister Rhea and family na manugang po ni Ate Evelyn. Si Sister Edlyn and family na nariyan po sa Japan. Kasama po ang kanyang anak na si Sister Saysay o kanyang nakasamang anak na Sister Saysay sa mga sandaling ito. Maraming pong salamat, O Lord God. Ikaw man ay kumilos na ang nagpala na sa pamilyang ito. Hallelujah. Maging sa buhay po ni Ate Tess at ni Major Simon Sancho at ng buong family po nila, maging yung kasama nila sa bahay, maging yung kaibigan ni Major Simon Sancho na pinag-aaral niya. Salamat po. All of them are blessed, healed, in the mighty and powerful name of Jesus. Maging si Engineer Boy Maralas, Sister Lumen Maralas, Architect Lai Maralas at ang buong Maralas family. Hallelujah. Maraming salamat po. Maging Sister Rhea and family dyan po sa US at dyan po sa Lagro. Si Sister Adele Tordesillas dyan po sa Australia at dyan po sa West Avenue, ang kanyang buong family. Si Sister Merlin Canto na nasa Belgium. Yung kanyang anak na si Noy Noy na sumasakay po ng barko at yung kanyang anak na isang nurse dyan po sa London. Maraming pong salamat. At sa buong family po nila, salamat po sa iyong pagkilos at sa iyong paggawa. Maging kay Brother Primitivo, ang kanyang may bahay at ang kanyang buong pamilya, ang kanyang anak at apo na nasa ibang bansa. Maraming pong salamat. Silang lahat ay sinamahan mo rin, pinagaling, biniyayaan, pinagpala sa lahat ng larangan ng kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Maging sa buhay po ni Ate Doris at ni Kuya George, salamat po sa kapayapaan, kaayusan, Lord, sa buong pamilya po nila. In Jesus' mighty and powerful name. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, sa kanyang mahal na ina, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak at mga kapatid, maraming pong salamat sa kalakasan, sa katatagan at katagumpayan ng kanilang mga buhay. Kay Brother Robert at Sister Sheila Cabagnot, salamat po, Lord, pinayayabong mo, pinopromote mo, binibiyayaan mo, pinalalawig mo ang kanilang negosyo. Hallelujah. Ang kanilang mga hanap buhay na ito, ganun din po ang kanilang buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, maging kay Mami Yo, salamat po, Lord. Binabless mo rin ang buong family ni Mami Yo. Kay Lance Jeyus Umali, salamat po. Pinagaling mo na siya. Hallelujah. Praise the Lord. Maging, purihin ng Panginoon.
Lord God, maging itong aking kapatid, ayan, na si Sister Rose, purihin ka, O Lord God, at si Brother Jong, na kapatid ko rin po, salamat po sa kalakasan, hallelujah, ng kanilang mga katawan at buhay. Ganon din po aking mahal na ina, lahat ng mga kapatid ko, lahat ng mga pamangking ko, mga bayaw ko, maraming pong salamat sa kayusan, hallelujah, ng aming buong family at sa kagalingan ng kanilang mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng mga taga-Payatas chapter, maraming pong salamat. Sila man po ay tinugon mo na, yung mga elders po namin dyan, yung mga youth na dumadalo po sa aming gawain sa Payatas. Salamat po Lord, silang lahat ay blessed, silang lahat ay healed, more than conquerors, triumphant, victorious, hallelujah. In Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po ang mga taga Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan. Holy Spirit, dyan po sa Batasan, maging mga taga-Tondo chapter, ang mga taga-Leganis Iloilo chapter, ang mga taga-Lagro community, ang mga taga-Jesus is Wonderful Ministry, ang mga taga-New Life community, dyan po sa Maypaho, ang buhay ni Ate Biring at ng kanyang family, hallelujah, lahat po ng mga kaklase ko, lahat po ng mga kabatchmates ko, lahat ng mga kumpare ko, kumari ko, lahat ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment sa programang ito, marami pong salamat. Silang lahat ay tinugon mo na, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Maging ang lahat ng mga dumadalo sa discipleship, sa pangunguna po ni Sister Jessa at ang lahat ng mga kabataang ito, maging ang buhay ni Brother Elmer Paboriques, Sister Nene Pascual, na siyang katuwang ko po sa social media o sa ministeryong ito ng social media. Maraming pong salamat. Sila man ay tinugon mong lahat, pinagpalang lahat sa pangalan ni Jesus. At ang bawat pamilyang Pilipino, dearest Jesus, akin po silang lahat na ipinapanalangin, here and abroad. Salamat po. Ano man ang kalalagayan nila, ano man ang sitwasyon ng kanilang buhay, I hope and I pray that you will stretch forth your hand to all of them, in cures, signs and wonders, miracles to be worked in the mighty servant name of Jesus. Maging aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat po ng mga gabinete, lahat po ng mga namumuno sa lokal at nasyonal, pagkalooban po sila ng wisdom, ng knowledge, upang yaon lamang angkop at nararapat nilang gawin para sa aming bayan, para sa aming bansa, para sa bawat pamilyang Pilipino here and abroad, ang siyang matupad, maganap at mangyari sa tulong at biyaya mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At akin din pong ipinapanalangin ang anumang nangyayaring kaguluhan, hallelujah, sa loob at labas ng aming bansa, dyan po sa gitnang silangan, lahat po ng mga gera na nagaganap pa rin po, O Lord, sa mga bansang ito. Lord, I pray na kapayapaan ay maranasan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus, in the midst of turmoil, in the midst of chaos, in the midst of war. Dearest Jesus, I pray na ikaw ay tatayo at titindig sa kalagitnaan ng mga taong ito. Hallelujah. Upang dinggin ang mga dasal at panalangin na lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. At aming Ama, sa katapusan po ng aming programa, ng aming mga dasal at panalangin, amin na pong inaangkin na tunay nga po, all of us are blessed, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, blessed, accepted, and most especially, all of us are valued and loved by you, God, in Jesus' mighty and powerful name. Kaya salamat po. Salamat dahil tinugon mo kami
mula sa iyong mga salita. John chapter 14, verse 14, anything you ask in my name, I will do it. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. We all ask this again. In Jesus' mighty and powerful name, we pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Mga magulang, mga kapatid, meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para nano-notify po kayo pag meron tayong bagong upload. At meron din po tayong FB page. Mag-follow po kayo. The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. At kung gusto po ninyong sumabay sa sabayang pananalangin, kami pong mga taga Jesus Wonderful at mga taga New Life, sa pangunguna po ng aking mga co-elders o leaders sa ministeryo at komunidad na ito, sa buhay po ni Sister Lumen Maralas, Mami Papin, Sister G, sa oras po ng alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Kung gusto po ninyo kaming sabayan sa pagdarasal, welcome po kayong lahat, ha? Sa pangalan ni Jesus. At kung gusto po ninyong imbitahin kami mga preachers, diyan po sa inyong mga lugar, sa inyong mga tahanan, sa inyong po mga bayan, ha? Kahit saan pa ho kayo. Kami po ay mga missionary. Ako po ay missionary, ha? Hallelujah. Pupuntahan po namin kayo. Mag-message lang po kayo, mga magulang, mga kapatid, sa tulong po at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? At meron po tayong malaki pong gawain. Kung kayo po ay malapit sa Christ the King, dyan po sa E. Rodriguez, papunta po St. Luke's. Hallelujah. March 28 po. March 28, 5 to 8 p.m. March 29, 1 to 8 p.m. Kung gusto po ninyong dumalo, dyan po sa may Johnson Hall, hanapin niyo po kami, ha? Jesus is Wonderful Ministry. Hallelujah. New Life Community. Okay? Welcome po kayo, mga magulang, mga kapatid. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, paano po? Makita-kita tayong lahat. Minsan pa, araw ng linggo, alas 5 ng hapon, sa programang The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community. Hallelujah. At sa benediksyon, sumain niyo po ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God reigns, God provides. Hallelujah. God with us. Hallelujah. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Salamat po. Bye-bye.